Ano yung pinakamahirap at pinakamasakit na pinagdaanan mo sa buhay para ma-achieve mo itong success na meron ka ngayon? Literal bro, I've been into suicidal. Literal na naghang, di ba? Kinikwento nga sa inyo last time, naghang ako. Yung hirap kasi bro, pag nalagpasan mo yun, malilimutan mo yun eh. Yung stress, yung anxiety, depression, pag nalampasan mo yan, malilimutan mo yan, parang pagod yan. May panong uuwi ka, pagod na pagod ka, you feel drained. Hindi lahat pera, hindi lahat. Hanggang kailan ako magsaservisyo sa iba? Hanggang kailan ako mag-a-add ng value sa iba? Paano ako? Nandito tayo ngayon sa panibagong episode ng Breakthrough with KPC, kung saan ini-interview natin ang mga successful entrepreneurs and kung paano or ano yung naging breakthrough nila sa buhay. Kasama natin ngayon si Sir Ilaw. Sir Kurt, sino ka nga ba? So, my name is Kurt Rinier Ilaw, 24 years old from Tanawan, Batangas. And I am the CEO, President of Powerhouse, Purely Freeze. Powerhouse, we are supplier, one-stop supplier of ice needs or ice machine. Meron pa mga ibang kailangan, yung mga ibang kailangan sa ice plant, yun sinusupply namin. Sa Purely Freeze naman, ito na yung mismong business ko na nagsusupply naman ako mismo ng yelo. So, dahil maganda naman yung business ng ice and dahil master ko na yung industry, pati yung yelo, nagbebenta na rin ako. Sir Kurt, paano ka ba napasok sa ganitong uri ng negosyo? Bakit yelo yung naisip mo? Actually, kung i-navigate ko kung paano siya nag-start, lahat ng meron ako o ano ko ngayon o ano si Powerhouse ngayon kasi may storya way back then nung bata ako. Nung nag-start ako mag-business kasi, yung mga magulang ko, we are sidewalk vendor. Nagbebenta kami ng burger, siomai, nagbebenta kami ng mga palamig. And then, parang sa akin, naging normal grounds yung pagbibusiness. And then, nung bankrupt kami, 15 years old ako, meron akong kapatid na special child, yung bunso. Ako na yung nag-step out bilang panganay na anak. Isa sa ini-start ko ay yung nagbebenta ako ng Graham balls, ng lipstick. Kumbaga, dumating sa point na yung kapatid ko, pinapakain ko ng bahaw tsaka ng toyo. Eh, medyo masakit na sa kanya bilang kuya niya. Nag-aral ako na magbenta. That time, di pa uso yung online seller. Siya yung naging inspirasyon mo talaga sa bakit ka ganyan nagsusumikap? Oo, kasi sabi ko nga, kung hindi siguro dumating yung kapatid ko sa buhay namin, siguro pulis ako kaya sundalo. Ano yung pinakamahirap at pinakamasakit na pinagdaanan mo sa buhay para ma-achieve mo itong success na meron ka ngayon? Literal bro, I've been into suicidal. Literal na naghang, di ba? Kinikwento nga sa inyo last time, naghang ako. Iyak yung lola ko ngayon na nagkakasakit. So, ano yung feeling mo nun? Yung time na ayun na, mag-iyahang mo na yung sarili mo. Ano yung nararamdaman mo? Disappointed sa sarili ko. Sabi ko, Lord, bakit mo binigay yung negosyong to, yung idea to, o yung pagkataong to sa buhay ko, kung ito lang pala yung katatapusan? Bakit ginawa mo kong obsessed sa negosyo ko? Bakit ginawa mong passionate sa pagnenegosyo ko? Kung ito lang pala, failure lang din pala, malulugi din pala, bakit? Then maghahang ako, luckily, by a miracle, bigla ako nakita ng lola ko, sinave niya ako. Literal na binuhat, iyak nang iyak yung lola ko. Kung hindi napigilan ni Lord, hindi mo nakita yung magandang plano ko sa iyo. And kaya sobrang taas ng relationship ko ngayon kay Lord that I'm willing to lose everything, literally from zero. First million mo through KPC? Yes. Ang natulong kasi sa akin ng KPC and then ng Filipino importers, which is kayo bro, to have an idea on how to source a product. But then, lagi ko itong sinishare din sa iba. Binigay mo na sa amin yung first step eh. The second step is also very important. It's not about the product that you have. It's about how you will sell it and how will you passionately value it. Even though magaling ka sa second step or third step, without the first step, wala din. So, napakalaki ng value na nabigay sa akin ni KPC because doon na-realize ko, hindi pala kailangan na sobrang yaman para makapagpadala ng machine ng mga container. Kurt, sa lahat ng success na natamasa mo, alam ko, ginagawa mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo, no? So, ano ba yung experience mo na or yung pakiramdam na meron kang kapatid na merong cerebral palsy? Actually, sabi ko nga, thankful ako na dumating yung kapatid ko sa buhay ko. Ano namang message mo kay Pinyar? I'll work hard more for myself. I want you to see me healthy, happy, and successful because that is the things that I see na gusto mo. Yung happiness niya, nakabase sa happiness ko. Pag umuwi ako malungkot na yan. Kahit minsan nagkukunyari ako masaya, bigla lalapit sa akin yan. Tutulog ako, lalapit sa akin niya, yayakapin niya ako. Kahit hindi mo i-open sa kanya yun. Ramdam niya yun. May panong uuwi ka, pagod na pagod ka, you feel drained. Na hindi lahat pera, hindi lahat
Hanggang kailan ako magseserbisyo sa iba? Hanggang kailan ako mag-a-add ng value sa iba? Paano ako? How do you define breakthrough with KPC? I define breakthrough to KPC dahil dito ko nalaman yung isa sa part ng business ko. At patuloy na ginagawa ko sa business ko. They are still my partner now and KPC is one of the biggest blessing din na nilagay ni Lord sa akin.